Papasok tayo ngayon sa isang pag-aaral ng napakagandang topiko na ito ay pinaka-aasam-asam ng lahat ng mga Kristiyano. At ang pag-aaralan natin ay tungkol sa biyaya. Kapag nababanggit ang biyaya, lahat ng tao, inaasam niyang makamtan ang biyaya mula sa Panginoon. Ngunit dito ngayon ay liliwanagin ng sulat kung sino magkakamit ng biyaya ng Panginoon. Bagaman, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa biyaya na manggagaling sa Panginoon. May mga biyaya kasi na kung minsan tinatanggap ng mga tao na parang galing sa tao o galing sa ibang mga kapangyarihan. Ngunit dito ngayon, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa sinasabi dito ni Timoteo. Sa kanyang unang aklat, sa Kapitulo 1, versikulo 14. Ganito ang sinabi niya. Bagaman ito ay sinulat ni Pablo na ipinamahagi kay Timoteo upang si Timoteo maunawaan na niya ang tungkol sa biyaya ng Panginoong Hesus. Ganito ang sabi. At totoong sumagana ang biyaya ng ating Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. So dito maunawaan natin na ang biyaya na manggagaling sa Panginoon ay sa pamamagitan ng pag-ibig at pananampalataya ng isang tao sa ating Panginoong Hesus. Maliwanag na ang ibig sabihin ay ang sino mang sumasampalataya at umiibig sa ating Panginoong Hesus ay may biyaya siyang tatanggapin na kaloob sa kanya ng Panginoon. At yan ay banal na biyaya. Hindi lamang sa mga material na bagay, dahil ang mga material na bagay, hindi yan ang biyaya ng Panginoon, bagaman hindi niya pinababayaan na magkulang ang kaniyang mga nilikhang tao, lalo na sa mga umiibig sa kanya. Kundi ang biyaya na kanyang binabanggit ay ang mga bagay na magiging tatanggapin ng tao na kanyang tataglayin magpasa walang hanggan. At ang biyayang mga iyan ay hanggang sa langit na bayan ay kakamtin ng tao na umiibig at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Malinaw ang kanyang sinasabi na sumasagana ang biyaya ng Panginoon sa mga taong umiibig at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya yung mga biyaya na yan, isipin natin, ano ang mga makalangit na bagay na maaari nating isipin na biyaya sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, nandyan ang buhay na walang hanggan. Nandyan ang mga bagay na tatanggapin natin magpasa walang hanggan. Pag-ibig na walang hanggan, kaligayahan na walang hanggan, kapayapaan na walang hanggan. At ang mga yan ay sa langit na bayan. Ang lahat ng mga biyaya na sinasabi ng ating Panginoon, ito ay hindi mabibili ng salapi. Sapagkat ang mga biyayang to na sinasabi niya ay ukol sa langit, makalangit na pamumuhay. Napakaganda ang biyaya na kanyang sinasabi. Dapat maunawaan ng sino mang umiibig at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus na may biyaya talaga na ipagkakaloob ang ating Panginoong Diyos sa atin, no? At yan ay totoong sumasagana. Ibig sabihin, umaapaw. Mga biyaya na hindi pa natin nakikita, mga biyaya na hindi pa natin marahil nadarama, mga biyaya na
na hindi pa natin nakakamtan. Inihanda lahat yan ng Panginoon para sa umiibig at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus, para kanyang kamtin at daglayin sa langit na bayan kailanman. Maganda ang ating pinag-aralan ngayon. Naway palawakin ninyo sa inyong mga kaisipan upang lumawak at maipamahagi din ninyo sa iba, sapagkat napakalaki ang kahulugan ng teksto na ating binasa. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang oras sa atin lahat.